So ito, last example na lang kahit makatatlo lang kasi para-parehas lang naman yung, process niya as long as na ma-identify natin ng maayos yung mga given and then ma-substitute natin siya dun sa working equation. So yung resulting naman natin na, differential equation is just, puwedeng variable separable pero most of the time ano naman, most of the time linear. So nagkakaroon tayo ng variable separable kapag equal yung rate natin or yung pumapasok na substance is purely water. Let's say purely water kung brine solution man. Kasi kung purely water yung papasok mo, ibig sabihin ang C1 mo is zero. Gano'n, kung wala kang R1C1, ibig sabihin zero yun, diretsong variable separable ka lang. So isa yun sa mga possible, So note niyo na lang, isa yun sa possible kasi nga, kapag, yung C1 niyo or kapag pure ano lang, pure water yung pumapasok, C1 is zero. Kahit ano pang rate nung volume. So ayan, solve natin 'to. So a 500-liter tank initially contains 300 liters of fluid in which there is dissolved 50 grams of a certain chemical. So dito ang ibig sabihin ng 500-liter tank, ito yung capacity niya. Kasi hindi naman natin puwedeng gamitin na ito yung VO natin kasi sabi niya initially contains 300 liters. So ibig sabihin niyan yung 500 liters natin is the capacity. So ang ino-note natin niyan yung sa V sub O natin is 300 kasi yung V sub O natin is the initial. So 300 liters of fluid which there is dissolved 50 grams. Ano niyan yung 50 grams? Yung Initially. Dun sa first sentence pa din tayo. Ano niyan yung 50 grams? Q, So Q sub O. So yun yung initial value niya. So 50 grams. Sabi niya dito, fluid containing 30 grams per liter of the dissolved chemical flows into the tank. So papasok dun sa tank. Ah, again, 30 grams per liter. Ano niyan yan? Grams per concentrate. liter. So concentration, which is 30 grams per liter daw. At a rate of 4 liters. So obviously, yun yung R1 natin. So 4 liters per minute. Then sabi niya, mixture is kept uniform by stirring and the stirred mixture simultaneously flows out at the rate of 2.5. So, ibig sabihin ito yung R2 natin, 2.5 liters per minute. Sabi niya dito, how much of the chemical is in the tank at the instant it overflows? So, ito lang yung actually difference niya dun sa first two example natin. Kasi meron siyang sinabi na ah, overflows. Ibig sabihin lang, since yung initial value natin ng liquid is 300, ano yung ah, ano yung value or ano yung amount ng chemical once na na-reach niya na yung 500 liters. Pero, kung tatandaan niyo pagdating sa equation natin ang meron lang tayo is Q and T. So, ibig sabihin niyan, kukunin niyan natin yung time kung kailan siya mag-o-overflow. So, paano natin siya kukunin? So, ibig sabihin kasi niyan, overflow, ibig sabihin dapat yung maging total volume natin is 500. Kasi once na lumagpas ka ng konti diyan, overflow na. So, ano ba yung formula natin sa volume based dun sa equation natin? Total volume or yung current volume. V is equal to yung lumalabas, R1. Ano yung R1 natin? R1 is 4 minus yung pumapasok multiplied by time plus the initial value. Q.
So dito niyan makukuha natin yung time kung kailan siya mag-o-overflow. 'Di ba dun sa definition natin kanina sabi ko dito yung total volume natin or yung volume natin at a specific time, ito yung pinaka-formula or ito lang yung nasa baba nung equation natin. So ayan, makukuha natin yan yung time kung kailan siya mag-o-overflow. So if meron tayong time, hinahanap yung Q, edi okey na yun. So kailangan lang natin ma-solve yung differential equation. So kunin na muna natin 'to, yung time. So, 500 transpose ko na yung 300, so 300 is equal to 2t. So 200 is equal to 2t, ibig sabihin ang time natin is 100 minutes. So mag-o-overflow yung, yung tank natin ng 100 minutes. So, pero siyempre hindi naman yun yung hinahanap, so balikan lang natin 'to, substitute natin yung mga given. So, dq over dt is equal to R1 C1. So, rewrite ko lang ulit, R1 C1 minus R2 Q over, R1 minus R2 multiplied by T plus V sub O. So, dq over dt multiplied by R1 which is, diretso ko na 'to, yung R1 natin is 4 so ang C1 natin is 30. O kaya pakita ko na, 4 times 30 minus ang R2 natin is 2.5 multiplied by Q all over R1 minus R2. So, meron tayong 4. Ay, mali pala 'to 'no, 2.5 pala 'to. Dun sa given natin, ang R2 natin is 2.5 pala. So, hindi pala 100 minutes kasi 1.5 lang 'to, 1.5T. So, 1.5T. So, 200 multiplied by 1.5 divided by 1.5. So, 133.33 or para exact na lang gamitin na natin yung fraction. So, 400 over 3 minutes. So, ayan magiging tong 4 minus 2.5 multiplied by time plus V sub O which is 300. So, ibig sabihin ang working equation niyan natin is dq over dt is equal to 120 minus 2.5 all over 1.5t plus 300. Kung gusto niyong tanggalin yung decimal niya, pwede naman in terms of fraction niyo and then mag-LCD. Pero since meron namang calculator, so kahit 'wag na, hayaan na natin siyang ganyan. So, ang linear equation niyan natin, transpose na lang natin sa kabila is equal to 120. Wait mo, ayan. So, linear in Q ulit. So, wherein ang P of T natin is eto, yung kasama ng Q. So, meron tayong 2.5 over 1.5 T plus 300. So, Q of T is 120. So, ayan, 120. So, solve lang natin mu of T natin. Ang mu of T, so ang mu of T natin will be the integration ng e raised to the integration ng 2.5 dt all over 1.5 t plus 300.
So, ano yung mangyayari? Ano yung integration nito? Ayun, diretso na yun, yung 2.5/1.5. So, pero, para pakita lang natin, so baka kasi malito pa yung iba dun. So, kung papakita natin yun, labas lang natin yung 2.5. So, ito na lang muna 'no. Labas natin yung 2.5 and then dt. So, meron tayong, let na u. So, we let, u na lang muna. So, let u as 1.5t plus 300. So, ang du natin is, 1.5 dt. So, wherein ang dt natin is, ah, du over 1.5. So, substitute lang. So, magiging lang 'tong, 2.5 multiplied by, du over 1.5 all over u. Or yung integration nito is 2.5 over 1.5, ln of, u. So, balik lang natin siya dun. Ano ba yung 2.5 over 1.5? So, 2.5 over 1.5 is just 5/3. So, ayun. Meron tayong 5/3. So, mu of t natin will be e raised to 5/3 ln of 1.5t plus 300. So, pero siyempre, again, para ma-simplify natin, i-raise lang natin siya, diretso ko na. Ang mu of t natin 'yan, so itataas lang naman kasi natin 'to and then magka-cancel lang yung pagkaka-exponential. So, ang mu of t natin is 1.5t plus 300 raised to 5/3. So, next, ayan. Substitute na natin siya for linear equation. Meron yan tayong q multiplied by 1.5t plus 300 raised to 5/3 is equal to the integration ng q of t, which is 120, multiplied by 1.5t plus 300 raised to 5/3 dt plus c. So kung titignan nyo, parang katulad lang na siya nung solution natin kanina dun sa second example. So wherein ile-let lang natin 'to ng u, so 1.5 plus 300. So ang du natin, is, 1.5, dt. So again ang dt niyan is just du over 1.5. So ito niyan magiging na lang siyang 120 multiplied by, u raised to 5/3 multiplied by du over 1.5. So 120 divided by 1.5. So, may i-calculate naman. So, 80. Ang makukuha natin is, ah, 80. So, 80 u raised to integration of u raised to 5/3 du. So, integrate. Ano yung integration nito? U raised to 8 over 3 over 8 over 3. So, 80, u raised to 8/3 kasi magpa-plus 1 lang naman over 8/3. So, kahit, wag niyo nang isipin yung 80 over ano lang naman 8, eh, 10 na lang. Then, reciprocal yung ano 3, eh, magta-30. Pero since may calcu naman nga, eh, divide niyo na lang mismo sa calcu. So, magta-30 lang naman. So, 30 u raised to 8, over 3. So, balik ka na lang niyan dun yung value ng u. So, ang, general solution niyan natin will be q 1.5t plus 300 5/3 is equal to 30,
1.5 t plus 300 raised to 8 over 3 plus c. So, isolate lang natin yung q again, divide lang natin both sides of the equation by 1.5t plus 300 raised to 5 over 3. So, matitira dito is q, dito niyan, ano yung matitira? 1.5T plus 300 raised to 1. 1.5t plus 300 raised to 1. Kasi 8 over 3 minus 5 over 3. 3 over 3 lang yun or 1. So matitira niyan dito is 30 multiplied by 1.5t plus 300 plus c 1.5t plus 300 raised to negative 5 over 3. Yan yung general solution. For our uh for our specific solution. So kasi meron tayong given na initial na Q sub O na 50 grams daw. Ibig sabihin niyan, so at uh, Q sub 0 na 50 ang time natin is 0. So substitute lang natin. So meron tayong 50 is equal to 30 multiplied by, di ko na distribute to So, multiplied by 1.5 times 0 is 0. So, multiplied by 300 plus C, multiplied by 1.5t, 0 pa din yan, 300 raised to negative 5 over 3. So, transpose lang. So, meron tayong 50 minus 30 times 300 is equal to C, 300 raised to negative 5 over 3. So, diretso ko na yung C. So, C is just equal to 50 minus 30, 300 all over 300 raised to negative 5 over 3. So, ang value ng C natin will be, so sabi ko nga pag ganyan, kahit diretso nyo na, kapag nakuha nyo na yung equation, kahit i-calculate nyo na, no need naman na ipakita pa yung ganito. So, sa solution ko lang yung pinapakita para hindi lang malito yung iba. Pero kung saan kayo mas sanay, yun na lang yung gagamitin. So, 300 raised to, wait, 300 raised to negative 5 over 3. So, ayan, ang taas. So, sulat ko lang siyang buo. Negative 120, 325, 717.4. Negative 120, 325, 717.4. Tama ba? Ayan, negative 120, 325, 717.4. Ayan yung value ng C natin. So, ang pinaka solution niya natin or specific solution is Q is equal to 30, 1.5T plus 300 plus C or substitute na pala natin yung C. Kapag ganyan, wala tayong magagawa. Kailangan natin yung buo kasi hindi naman tayo pwede makapag-round off lang ng basta-basta or mag-ano, ah, notation, scientific notation. So, sulat na lang natin siya as it is. So, multiplied by 1.5t plus 300 raised to negative 5 over 3. Ito yung specific solution natin or yung equation. Pero ang tinatanong, how much of the chemical is in the tank at the instant it overflows? Ang sa-substitute niya natin na time is itong 400 over 3. So, ano daw yung value ng Q at time 400 over 3. So, sa calcu ko na lang siya pakita. So, kasi sa-substitute lang naman. So, ito yung current answer natin, i-answer ko na lang siya dito mamaya. So, bale meron tayong 30 multiplied by 1.5 ah, multiplied by 400 over 3 plus 300
So, plus C. So, ipa-plus C ko lang or yung plus answer lang, yung kanina, yung answer kasi negative 120 something. So, 1.5 multiplied by 400 over 3 plus 300 raised to negative 5 over 3. So, ang sagot is 117, ah, 11,179.897. 0.897. So, ang Q natin yan will be 11179.897. So, ang unit will be grams. So, meron tayong grams per or yun na pala, grams. So, ito yung final answer natin. So, 11,179.897 grams. So, parang sobrang dami, no? Kasi, do kung titignan nyo kasi, yung fluid containing 30 grams per liter, yun yung nagfo-flow. So, wala naman din tayong mali dun sa ano, pero ganyan talaga yung lumabas. 11,179.897 grams ng salt. So, sobrang bigat naman pala, 11 kilos. Kung titignan niyo ano naman pala siya 500 liters. So, medyo I mean, okey pa naman. I mean, reasonable pa siya na meron kang 11 kilogram ng salt sa 500 liters. Kaya pa naman ma-dissolve siya dun. So, ayun, ah, ganun lang yung ano, basta kailangan lang marunong kayong mag-identify ng mga given and, memorize niyo yung working equation. So, dalawa lang naman yung, possible solution din diyan, either variable separable or linear, pero mas common yung linear. So, kaya make sure i-review niyo rin yun kasi part pa din siya nung final exam. So, bale for final exam niyan, 6 yung topic. So, start dun sa growth and bale application niyan tatlo, which is yung growth and decay, Newton's law of cooling, and then yung concentration of mixture. And then, ah, yung tatlo naman other 3 naman will be yung Bernoulli's equation, linear equation, and then yung, higher order na homogeneous, yung nagfa-factor lang. So, ayun, yun lang. Good luck sa Friday. Thank you. Kung matutuloy man. So far kasi wala pang announcement. So, ayun. Thank you.